makakadunong mundo. Nakbabalik ang inyong paboritong financial advisor na mahilig mag-overanalyze. Akala ni Vladimir Putin ay nabili na niya ang buong Black Sea. Pero heto ang Turkey. Biglang humirit at sinira ang kanyang master plan. Bakit niyo ba dapat pakialaman to? Simple lang dahil damay ang presyo ne bilihin at ang ekonomiya nating butas-butas na. Isipin niyo ang isang bansa na hindi lang basta supplier ng mamahaling laruang pandigma, kundi siya ring may hawak ng susi sa isa sa pinaka-busy na toll gate ng mundo. Itong Turkey, napakagaling makipapatintero sa panganib para lang mabago ang takbo ng pera sa mundo. Hindi lang to usapang baril at canyon, usapang kontrol to sa pitaka ng bawat bansa. Dati, feeling ng Moscow ay kanila ang Black Sea, parang sarili nilang bakuran kung saan sila ang nagdidikta kung makano ang gas at kung sino ang pwedeng dumaan papuntang Europa at Asia. Pero plot twist, unti-unti nang naglalaho ang kanilang power. Ang pakawalang control na ito ay parang bilyon-bilyong dolyar na itinapon lang sa dagat ng Russia. Saklap, di ba? Sa episode na ito, hihimayin natin ang galawang Turkey gamit ang lens ng macro-finance. Nox, big word. Paano ba nito ginugulo ang global supply chain? Ano ang epekto nito sa presyo ng langis, gas, at pati na sa trigo na sangkap ng pandesal niyo? At bilang mga feeling investor, saan ba tayo lulugar habang nag-away ang mga higante? Ang kwentong ito ay perpektong halimbawa kung paano ang decision nga politikong uhaw sa kapangyarihan ay direktang humahagip sa kalusugan nga market. Ang pag-intindi sa gulo sa Black Sea ay hindi lang para sa mga historiador o mga general na mahilig sa mapa. Kailangan tung kahit sinong ayaw maging mangmang sa direction ekonomiya sa mga susunod na dekada. Simulan na natin ang chismis. Para magets niyo kung gaano kalala ang sitwasyon, huwag niyo tingnan ang Black Sea bilang dagat lang. Isipin niyo ito bilang isang higanteng ugat ng ekonomiya na puno ng kolesterol. Dito nagtatao po ang mga hute na kuryente, mga pakong puno na putsil at pati na yung makep sa ilalim na dayet na dahilan kung bakit may internet kayo at nakakape Facebook. Sa mundo ng macrofinance, konting ubo lang sa Black Sea, may lagnat na agad ang inflation sa buong mundo. Kapag may humarang na barko diyan, iyak ang mga tao sa Africa dahil sa mahal na tinapay at kiniginaw ang mga taga-Europa dahil sa mahal na kuryente. Isa itong choke point, isang masikip na daanan na kayang sumakal sa supply at demand ng maraming bansa. Ganun siya ka-importante bes. Sa lubang maraming taon, feeling ng Russia ay impenetrable fortress ang Black Sea. Dahil hawak nila ang Crimea at ang naval base sa Sevastopol, akala nila ay may veto power sila sa lahat ng negosyo sa rehiyon. Ang monopolyo na ito ang ginamit nilang panakot para makuha ang gusto nila sa kalakalan at diplomasya. Power trip lang, di ba? Ang diskarte ng Moscow sa dagat ay hindi lang para sa depensa. Ginagamit nila itong instrumento para mang-hostage ng ekonomiya. Dahil sa mga barkong pandigma nila, natatakot ang commercial vessels kaya tumataas ang insurance premiums at sino ang sumasalo sa mahal na insurance na yan? Tayong mga kawawang mamimili rin. Salamat na lang sa lahat, Russia. Bilang inyong financial advisor Kuno, paulit-ulit kong hin-highlight ang importansya ng malayang kalakalan. Pero kapag ang isang bansa ay may power na ay lockdown ang isang major route gaya ng Black Sea, asahan niyo nang nakasakal ang ekonomiya ng ibang bansa sa kanila. Ganito ang naging eksena sa mahabang panahon si Russia. Wagas kung makakubrang limpa-limpa na kita dahil sa kanilang pagiging bidabidang siga sa rehiyong ito. Bukod sa usapang agrikultura, ang Black Sea ay tambayan din ng dambuhalang energy projects. Ang pipeline sa ilalim ng dagat ay nagluluwa ng bilyong-bilyong cubic meters ng natural gas. Kung sino ang may hawak ng gripo, siya ang boss sa daloy ng pra at enerhiya patungo sa Europa. Ang puhunan sa mga infrastrukturang ito,
Trilyon-trilyong dolyar, yung tipong hindi mo na kayang bilangin sa daliri mo. Ang pagiging marupok ng Europa sa enerhiya ng Russia na dumadaan sa marutang ito ay isang classic example ng systemic risk sa microfinance. Kapag ang halos lahat ng supply mo ay galing sa isang source na may sariling main character agenda, asahan mong laging nasa bingit ng panganib ang ekonomiya mo. Ito ang weakness na sinamantala ng Russia para manatiling influencer at mapanatili ang kanilang impluensya. Pero siyempre, walang forever sa monopoly. Ang pagiging toxic at agresibong ugali ng Russia ang mismong naktulak sa ibang bansa na maganap ng replacement at dito na nagiba ang ihip ng hangin sa geopolitical landscape. Mabilis mag-adjust ang mga market sa mga red flag. At ang kapital, ayon, laging naghahanap ng mas safe at mas stable na environment para mamuhunan at mag-grow. Dito niyo makikita na hindi lang sa personal portfolio kailangan ang diversify kundi pati sa level ng bansa. Na-realize din sa wakas ng mga bansa sa paligid ng Black Sea na ang patuloy na pag-asa sa isang dominanteng power ay isang napakasablay na economic strategy. Ang paghahanap ng bagong balance ng kapangyarihan ay naging survival mode na para sa kanilang kaligtasan sa pananalapi. At sa gitna ng paghahanap na ito para sa bagong balanse, isang bansang nakakita ng chance na mag-blow up mula sa pagiging regional player tungo sa pagiging global economic at military powerhouse, walang iba kundi ang Turkey. Ang lokasyon nila sa Bosphorus Strait ay isang natural na flex, pero ang kanilang mga recent moves ang talagang nagpabago sa takbo ng laro. Ang pakikialam ng Turkey ay nagsimula sa isang sektor na napakahalaga sa macrofinance, ang defense industry. Sa pagpasok, namaga makabagong teknolohiya, gaya na Bayraktar TB2 UAVs, TR-130 at mga heavy artillery, hindi lang basta nagbigay na batulong militar ang Turkey sa Ukraine. Ginawa rin nilang showroom ang gera para sa sarili nilang produkto. Napakawais na business move, di ba? Sa mundo ng pananalapi, ang pag-export ng mga high-tech na kagamitang militar ay katumbas ng bulto-bultong foreign exchange reserves at libu-libong trabaho. Ang tagumpay ng mga drone ng Turkey sa battlefield ang nagsilbing pinakamagandang marketing campaign para sa kanilang defense sector, kaya ayun dagsa ang mga investor at kontrata mula sa iba't ibang panig ng mundo. Bukod sa aspeto militar, ang habang na ito ay may malalim na diplomatiko at ekonomikong layunin. Nang hayagang i-flex ni Pangulong Erdogan ng Crimea ay pagari ng Ukraine, nagpadala siya ng isang loud and clear na message sa global markets. Ang Turkey ay hindi basta-basta yuyuko sa mga gusto ng Rusya. Ang ganitong katatagan ang nagbibigay ng confidence sa mga dayuhang mamumuhunan sa rehiyon. Yung date ni na Ukraine at Erdogan noong April 2025, hindi lang pala to simpleng get-to-know-you stage. Level up na sa trade at security agreement, Bez. Sa mundo ng mga feeling rich na macrofinance, ang ganitong label ay pampatibay ng supply chain at pampakalma sa mga nerbyosong investor na takot sa cross-border risk. Habang bida-bida ang Turkey sa papapalakas ng pwesto nila, mukhang nalalawas na ang impluensya ng Russia sa pagdidikta ng rules sa Black Sea. Ang galing ng Turkey, no? Kunwari breach sa silangan at kanluran pro ang totu. Sariling interest muna ang pinoprotektahan, isang masterclass sa pagiging geopolitical bida-bida. Sila na ang nagpapaikot sa daloy ng yaman ng mundo. Sabi nga henyo sa dunong mundo, hindi lang daw pagbabantang nga laruang pandigma ang trip ng Turkey. Kasama rin dayan ang pagsecure sa mga ruta ng enerhiya at pagsisigurong hindi lulubog ang mga barkong may dalang butil mula Ukraine. Kasi naman bawat barkong nakakalusot ng matiwasay, ibig sabihin hindi masyadong sisipa ang presyo ng pagkain sa pandaydigang palengke. Ang galing din ng Turkey, nakikipagplastikan sa Russia at Ukraine ng sabay, kaya sila ang ultimate middleman o broker. Sa mundo ng pera, alam naman natin ang mga broker ang laging panalo at may malaking komisyon. Sa teleserye ito, Turkey ang bidabidang broker ng kaligtasan at negosyo sa buong rehiyon nila.
Bongga ang epekto nito sa foreign direct investments o FDI ng Turkey, as in tingin ni nga madambolang korporasyon sa Ankara, sila ang safe space sa gitna nigagulo. Habang naglalayasan ng madolyar sa Russia dahil sa mga parusa sa mga bangko at industriya and Turkey, naman sila natatago wina ang lokal na ekonomiya nila dahil sa bromance, sa militar, nagkaroon pa ng mga joint venture sa tech at manufacturing. Hindi lang to pang isang gabi, pang matagalan tong investment na to para siguradong may pambili ng luho ang Turkey at Ukraine sa mga susunod na dekada. Gagawa sila ng sariling barkada na malaya na sa kontrol ni Moscow. Sa bawat galaw ng Turkey, kitang-kita ang pagiging risk-taker na laging nananalo sa raffle. Binago nila ang laro, dati Russia lang ang bida sa Black Sea. Ngayon sila na ang may hawak ng remote control. Ang paglipat na ito ng kapangyarihan ay isang malaking clue para sa mga feeling expert na sumusubaybay sa macroeconomic trends. At ang pasabok na susunod na move na tayo lang naman sila ang Multinational Naval Command sa Beykoz, Istanbul. Hindi lang to simpleng tambayan NG Minea Sundalo. Ito ang control tower para sa seguridad NG Pandaigdigang Kalakal. Kung sa macro-finance perspective, para lang silang kumuha ng dambuhalang insurance policy para sa buong rehiyon. Ang main goal ng command center na ito ay siguraduhing walang harang sa dagat, protektahan ang kabel sa ilalim ng tubig at bantayan ang tubo ng enerhiya. Kapag safe ang magamit, siyempre gaganahan ang mga investor na maglabas ng pra. Kapag walang gulo, mas mura ang shipping at mas stable ang supply chain. Sana all, di ba? Wow! 33 bansa talagang nakisawsaw. At 14 pang nag-effort magpadala ng tropa parang reunion lang ng mga pakialamero sa international community. Malinaw na mensahe ito na hindi papayagan ng mundo na gawing personal na playground ng isang bansa ang mahalagang economic corridor na ito, maliban na lang kung gusto nilang mabash ng lahat. Buti naman at nakaisa sila. Para naman hindi mukhang horror movie ang peknegosyo rito. Siyempre, tuwang-tuwa ang mga shipping magnates at energy companies dahil may bodyguard na sila sa Istanbul, kunwari ay panatag ang loob. Yung mga insurance premiums na dati ay kasing taas ng price ng Russia dahil sa mabanta nila, ngayon ay bumababa na at nekpapanggap na normal. Salamat naman ay kay papano ay nababawasan ang pag-iya ng bulsa ng sangkatauhan dahil sa inflation na yan. Bilang inyong henyo na tagapayo rito sa dunong mundo, kitang-kita naman na security moves na ito ay paraan lang para makialam sa ekonomiya. Sa pamamagitan ng pagpigil sa Russia na mag-feeling bida sa Black Sea, naging zone na ito ng multinational control o sa madaling salita, community property, mula sa pagiging monopolyo ng isa, naging shared governance model na parang group project na lahat may say, pero wala namang gustong gumawa. At wag niyo ring kalimutan ang submarine cables na yan, baka akala niyo pang Netflix lang. Sa panahon ngayon, energy, digital finance, bilyon-bilyon dolyaran dumadaloy diyan bawat segundo mas mabilis pa sa paglaho, energy, sweldo mo. Isang sabotahe lang sa mga kabel na yan. Goodbye financial markets at hello flash crash. Kaya yang Istanbul comment, bodyguard din pala, ne mega bilyonaryo at ne kanilang mahal na kapital. Dahil bida ang Turkey sa operasyong ito, biglang tumaas ang credit rating nila sa mata ni medyo investors na mahilig sa drama. Ang bansang kayang mag-host at mamuno sa ganitong kalaking party ng mga sundalo ay itinutring na ngayong safe haven, parang safe house lang para sa mga foreign investments. Ang resulta, lumalakas ang pera nila habang ang borrowing costs ay bumababa. Parang nakasali lang sa pandaigdigang merkado. Sa patatayo ng command center na ito, nawalan ng gana ang Russia na gamitin ang kanilang hukbong. Dagat para manako gang nga kalapit bansa kawawa naman. Yung dating gunboat diplomacy nila napalitan ng isang sistema ng kolektibong seguridad na parang barangay tenant system. Sa macrofinance, ang kolektibong seguridad ay code word lang para sa kolektibong pagpapayaman
dahil mas masarap nga namang mabilang ang pera kapak walang gulo. Ang tagumpay ng pakikialam na ito ay patunay lang na kailangan mo nga beshi o strategic alliances sa modernong ekonomiya. Yung bansang nakikisali sa pagbabantay sa Black Sea biglang naging close at nakapalagayan ng lube sa ekonomiya. Ang mga kalakal parang chismis na malayang dumadaloy sa pagitan nila. Kaya nabuo ang isang regional economy na kunwari ay matatag at hindi basta-basta mayayaning ang krisis. Sa madaling salita, ang Istanbul ay hindi lang naging tambayan ng mga militar. Naging sikat na financial hub na rin sila para sa matakot sa risk. Bawat desisyong ginagawa doon, apektado pati ang stock market, presyo ng bilihin at ang pangkalahatang kalusugan ng supply chain na laging may issue. Isang matinding masterstroke daw ito ng Turkey sa pag-iwas sa mga geopolitical risks na sila rin naman ang kasama sa gumagawa. Ngayon, tignan naman natin ang epekto nito sa Russia. Ang pagkawala ng kanilang impenetrable fortress sa Black Sea ay isang malaking sample hindi lang sa pride nila, kundi lalo na sa butas nilang ekonomiya. Ang pangarap nilang project ngang kapangyarihan at protektahan ang kanilang ma-interest hanggang Syria at sa buong Mediterranean ay malubhang nalimitahan at ngayon ay nanganganib na. Yung Crimea na akala nila ay strategic asset ayon naging strategic pabigat na sa bulsa ng Russia. Ubos biyaya ang Moscow sa pagpapanatili ng militar sa lugar na puro kaaway ang nakapaligid. Bilyon-bilyong dolyar ang nilalamon sa budget nila. Yung prang yun, sana pinangayos na lang nila ng sariling kalsada at tule, di ba? Kaya ba muitam, sa usapang pera, ito yung tinatawa na sunk cost fallacy, parang yung ex mong pilit mong binabalikan kahit wala ng peasa. Sige lang ang Russia sa pagtatapon ng pera sa strategy na wala namang return on investment. Ngayong lupaypay na ang Black Sea Fleet nila, nganga na sila sa Bosphorus Strait. Ibang bansa na ang namamando kung sino ang pwedeng dumaan, pairing traffic enforcer lang. Kaya ba mo Chin? At siyempre, deme pati ang sektor ng enerhiya. Dahil sa Turkey na ang kontrol ng seguridad, ang Ankara na ngayon ang boss pagdating sa mga pipeline ng gas papuntang Europa. Nawalan ang Russia ng kanilang paboritong panakot. Kaya ngayon, wala na silang power na humingi ng discount o magandang deal sa kalakalan sa life. Kaing bunmo. Kami rito sa Dunong Mundo bilang mga feeling financial advisors, kitang-kita namin ang shift ng power sa world market. Mas kampante ang taga-Europa na bumiling gas na dumadaan sa Turkey kaysa umasa sa direktang linyang Rusya na laging may drama. Ang Turkey, nedging bidabilang energy hub habang ang Russia, ayon, unti-anting negiging extra na lang sa gilid. Kaing buon mo imot? Dahil baksak ang kita ng Russia sa Black Sea, ang ruble nila parang pride ng toxic mang kaibigan pababa ng pababa. Kapag wala kang dolyar, mahirap mag-feeling bida sa giyera at lalong mahirap pakainin ang sariling bayan. Kumaga sa wrestling, ito yung tinatawag na economic strangulation sinasakal na sila na sarili nilang bulsa. Kaing bunbuhay, masakit na yung sanctions pro yung mawalan sila ng control sa Black Sea. Yun na ang final nail in the coffin para sa pangarap nilang yumaman sa rehiyon. Hindi na ubra yung pananakot nila para makakuhang pabor. Ang mga investors, parang mga umiiwas. Sa red flag ayaw na sa Russia dahil sa sobrang gulo at laking risk sa pera. Kaing bon mo ba? Pagdating naman sa logistics, ang kumpanya ng transportation na iba ng daan para lang iwasan ang ports ng Russia. Yung mamahaling infrastruktura ng Russia, ayon nedging ghost town at tambakan na lang ng kalawang, ang masalap. Kailangan mo pa rin gastusan ang pag-maintain sa mga walang kwentang ports na yan, gastos zero kita. Kaing bon mo bon. Lesson learned sa macrofinance. Huwag mag-feeling siga kung butas naman ng bulsa. Ang pagiging agresibo sa gira ng walang matibe na ekonomiya ay diretso sa bangin. Nabigo ang strategy ni Putin sa Black Sea dahil akala niya siya lang ang magaling.
Hindi niya inasahan na ang mundo ay marunong mag-adjust at magkaisa laban sa mga feeling monopolistang katulad niya. Kaing bunwilam, para sa Rusya, ang pagbangon ay parang pag-akyat sa bundok ng nakasinalas, napakahirap at napakatagal. Kailangan nilang maganap ng bagong maloloko, bagong market, pero wala naman silang pampuhunan. Habang ang Turkey at ang squad nito ay nakpapakasasa sa grasya ng Black Sea ang Russia, ayon viewer na lang sa gilid habang pinapanood ang perang dapat ay sa kanila. Kanbon Muisaw, pag-usapan natin ang long-term importance ng mga ganap na ito. Akala niyo ba taga-benta lang ng TB2 drone ng Turkey? Wow, level up na sila. Sila na ang bida at architect ng security at trade sa Black Sea. Itong dual role na ito ang nagbibigay sa kanila ng power na parang main character para diktahan ang macrofinance sa buong Eurasia sa mga darating na taon. Flex pa more yung pagtatayo ng UAV factory sa loob mismo ng Ukraine. Patunay yan na ang kooperasyon nila ay isang long-term business strategy. Hindi lang basta-basta benta ng armas na parang na Shopee lang. Technology transfer at joint industrial development na ito BES. Ang mga ganitong investment ay gumagawa ng economic ties na mas matibay pa sa relasyon niyo kayang tisin ang political drama at mga crisis. Bilang inyong feeling financial advisor, gusto ko lang i-highlight na ang mga ganitong joint ventures ay pampalakas ng production capacity ng isang rehiyon. Kapag ang Ukraine ay nagsimula ng mag-explore ng sarili nilang tech sa tulong ng Turkey, bagong source of income yan para sa kanilang pagbangon at pag-rebuild NG pambansang ekonomiya. Sana all may sugar daddy na Turkey. Bukod pa dayan, yung nalalapit na pagtatayo ng permanenteng NATO command center sa Adana para mag-fill in sa MNC tour, bida-bida na naman ang Turkey bilang tagapagtanggol ng southern flank ng alyansa. Mas malakas na NATO presence, mas maraming military infrastructure, mas maraming trabaho at siyempre ulan ng dolyar sa lokal na ekonomiya ang Turkey. Rich kid vibes talaga. Ang integration ng security at economy ay never naging ganito ka-obvious. Ang investment sa depensa ay nagiging investment sa peace of mind ng kalakalan. Para sa mga global corporations, ang rehiyong protektado ng malakas at permanenteng puwersa ay parang magnet para sa capital allocation. Nababawasan ang kabot sa negosyo, di ba? Safe na safe ang investment, charot. Sa palipas ng panahon, makikita natin ang pag-usbong ng isang bagong economic ecosystem sa paligid ng Black Sea. Yung mga supply chain na dati ay dumadaan sa Russia, bye-bye na sila, lipat na sa mga bagong koridor na dumadaan sa Turkey, Caucasus at silangang Europa. Ang bansang kasama sa bagong ruta na ito, siguradong stong sang logistics, transportation at serbisyo. New era na mga lodi. Ang pagbabagong ito ay may malaking epekto rin sa global energy market, charot lang prototo. Dahil kontrolado nilang mega transit routes. Ang Turkey ay nasa posisyon para makipagbaratan nega presyo para sa sarili nilang gamit at kumita pa sa transit fees. Isang napakalaking boost sa kanilang GDP na magpapatibay sa kanilang ekonomiya. Sila na talaga ang master of the game. Para sa mga investor na nakatutok dito sa dunong mundo, malinaw pa sa sikat ng araw ang long-term vision. Ang infrastructure, energy, at tech sector sa Turkey at mga kalyado nito sa Black Sea ay punong-puno ng opportunities. Ang paintindi sa geopolitical shift na ito ang magsasabi sa atin kung saan ba talaga rumarampa ang smart money sa susunod na dekada. Habang ang Russia ay busy makipagbardagulan sa epekto ng mga sanctions at pagiging loner, ang Black Sea region sa ilalim ng Turkey ay tuloy-tuloy ang pag-flex sa global economy. Ang pagkakaibang ito sa trajectory and dalawang power ay isang malinaw na example kung paano ang strategic decisions ay pwedeng makpabaksa o makpayaman sa isang bansa. Choice niyo yan, di ba?
Pinatunayan ng strategy ng Turkey na sa modernong macrofinance, ang pagiging bouncer na nag-aalok ng security at stability ay kasing importante ng pagyayabang natural resources. Dahil sa pagiging bodyguard ng Black Sea, hindi lang nila sinalbang Ukraine, kundi ginawa rin nilang main character ang sarili nila sa global trade at investment na hindi pwedeng i-snub ng kahit sino. Para sa ating final analysis, klaro pa sa sikat ng arona na overhaul ng Turkey ang power balance sa Black Sea. Yung dating monopoly ng Russia na akala mo ay forever. Ayun, wasak at pinalitan ng sistemang Ankara ang bida, backup pang tropang multinasyonal. Isang malaking sana all na achievement too, hindi lang sa pagpapabebe sa diplomasya, kundi lalo na sa usapang microfinance na pangmalakasan. Ang truth ay hindi na kayang i-gaslight ng Russia ang rehiyong ito. Kaya ang mga galaw ni Vladimir Putin ay limited edition na lang. Bawat attempt nilang manggulo sa presyong kuryente o bigas sa salubungin agad ng matibay na pada at mga plan B na supply chains. Ang galing nilang manakot at mag-cause ng economic shock, ngayon parang humina na ang signal. Ang Black Sea ngayon ay nudging tambayan na ng mga bansang may interes. At siyempre, ang Turkey ang nasa center ng spotlight. Ang paglipat na ito mula sa packaging war zone patungo sa isang safe trade corridor ay isang malaking thumbs up para sa global economy. Ibig sabihin, bawas kaba sa inflation, hindi na magugutom ang mundo at mas kampante na ang daloy ng enerhiya. Sabi nga sa mga baka malungkot si Putin, pero wala na siyang magagawa para isalba ang flop niyang strategy sa Black Sea. Sa mundo ng finance, walang patawat ang market sa mga bansang hindi marunong sumabay sa uso. Naiwan ang Russia sa strategy nilang pang sinauna habang ang rest of the region ay busy na sa pag-asenso at pag-level up ng ekonomiya. Bilang inyong financial advisor dito sa Dunong Mundo, ang lesson dito ay simple lang. Ang tunay na flex sa modernong panahon ay hindi lang sa paramihan ng baril, kundi sa galing mong humawa ng remote control sa daloy ng kalakalan, enerhiya at capital. Tutukan natin ang mga ganitong plot twist dahil dito nakasalalay ang masusunod na oportunidad. Maraming salamat sa panonood at hanggang sa muli nating pagmerites sa ekonomiya.